bang anyayahan na tayong lahat ay tumayo at ihanda ang ating mga puso sa pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Yes, God! Purihin ka, O Diyos! Hallelujah! Yes, God! Amen. Yan, sa mga nanay po pala, Happy Mother's Day po sa inyo. Yan, I believe po, yan, sa ating nakalipas na linggo ay iningatan tayo ng Panginoon. And somehow, sa ating mga businesses, trabaho, at sa mga pag-aaral, napagod tayo. But ito po yung pangako ng Panginoon sa atin ngayong umaga. Sabi po sa Isaiah chapter 40 verse 29 to 31. Sabi dito, ang maihina at mga napapagod ay kanyang pinapalakas, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulumaypay. Sabi dito, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Pwede po bang makita yung mga kamay na nagtitiwala kay Yahweh? Amen! Sabi dito, lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Yeah. Ito po yung encouragement sa atin ng ating Panginoon at pangako niya this morning. Amen! Pwede na po ba tayo magpuri? Tatakbo
Salamat sa pangako mo, Panginoon. Lahat ng nagmamahal, sasayaw, kakanta. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman hindi tayo pagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Sabay-sabay natin, mahal na mahal. bang isigaw mo sa Panginoon yung pagmamahal mo sa Kanya? 1, 2, 3! Pwede bang isigaw natin, hallelujah? 1, 2, 3! Hallelujah! 1, 2, 3! Yes, God, hallelujah! Woo! And hallelujah. These are your people, Panginoon, and we are the recipients
recipient of your promises. Hallelujah. Salamat sa mga pangako mo, Panginoon. And we claim it in our lives. Hallelujah. Ngayon, Panginoon, aawitan ka namin. Pakinggan mo rin po ang aming nais. Hallelujah. Hallelujah. Natin sambahin ang ating Panginoon. Nais ko, gandahan mo ay pagmasdan, pag-ibig mo sa aking dugo. Ilan may di pa makayaan, Panginoon. Dahan mo ay pagmasdan, pag-ibig mo sa aking dugo. Kailan ba'y di ka mapayaan sa iyong laman? Tatakbuhan sa sambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa dakong Panginoon, ang ngalan mo ay
Oh Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kaya aming sinasamba, Panginoon, at dinadakila sa umagang ito. Hallelujah. Lord, we thank you for the time na binibigay mo sa amin, Panginoon, sa pagkakataon na ikay pasalamatan, ikay sambahin, O Diyos. Lord, we pray ngayong umaga na sa aming tagapagsalita, please anoint him, pagpalain mo siya, Panginoon. At lahat ng aming maririnig, Panginoon, na magagaling sa iyo, ay bumago ng aming buhay from glory to glory. Purihin ka po, ikaw ang aming itinataas sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Amen. Good morning! Sige po, pakibati muna yung katabi natin. Yung nanay dyan. Happy Mother's Day sa lahat ng nanay. Amen. Sige, palakpakan po natin si Lord. Wow. Salamat sa mga kids natin, no? Wow, how they perform, no? They share their love, no? To their parents. Ayan. At salamat din sa mga teacher na nagturo sa kanila. At gumagabay, patuloy na gumagabay sa kanila. Ayan. Praise God. At syempre po, bago po tayo mag-start, pwede po bang lahat po ng nanay ay tumayo po sa kanilang mga kinauupuan? Yan. Sige po, wag po kayong mahiya. Basta nanay, tumayo. Yan. Alam nyo ba, mamaya may special treat. Yan. Bakit po kayo pinatayo? Kasi po, para po kayo ay mapanalangin po. Okay? Sige po, Happy Mother's Day po ulit from Church of God Salawag, sa lahat ng nanay, sa lahat ng mami, sa lahat ng mother, sa lahat ng ina. No? At church, can we extend po ang ating mga kamay sa ating mga nanay? Tayo po ay manalangin muna. Panginoon, minsan po muli, salamat sa napakagandang araw na to, Panginoon. Maganda siya, Lord, kasi po amin pong sineselebrate, Lord, ang Mother's Day sa mga araw na ito. At Lord, nandito po ang mga super mommies, Panginoon. Yung mga wonderful mommies, Lord, ng tahanan, Panginoon. Mga super mommies kasi po, sa kabila po ng lahat ng kapaguran, maaring may trabaho pa yung iba, pero pagdating sa bahay, sila pa rin po yung umaasikaso. Kaya po talagang they are super mommies, Lord God. At alam namin, Lord, bagamat sila po ay napapagod din, Panginoon. Meron din po silang kapaguran. Kaya po kami, Lord, na nagkakaisa ngayon, Lord, amin po silang itinataas sa inyo, Lord, na Lord, ipagpatuloy niyo po, ipagkaloob sa kanila yung kalakasan na kanilang kailangan, Lord God, sa pagtataguyod ng kanilang pamilya, katuwang ang kanilang mga asawa, Panginoon. At Lord, hayaan niyo po, Lord, na itong mga mamis po na ito, Lord, mga mother po, na nakatayo ngayon, Lord, ay patuloy po na lumakad ng kayo po ang inaasahan, Panginoon. Na patuloy po makita sa kanila, Lord, yung ilaw, Lord, na nagmumula sa inyo, Panginoon. Patuloy silang magningning, Panginoon. At Lord, patuloy silang gabayan, Lord God. Lord, ano man po ang kanilang gagawin, Lord God, maging pagpapala sa kanilang kapwa. Maging encouragement sa mga nangihina ding mga nanay, Panginoon. Gamitin niyo po ang buhay ng mga nanay na ito, Panginoon, upang, Lord, makita sa kanila yung pag-ibig na nagmumula sa inyo. Salamat sa mga buhay nila, Panginoon, sapagkat alam namin, Lord, na sa kabila ng kabisihan, patuloy pa rin po silang nagbibigay ng oras sa inyo, Panginoon. Kaya, Lord, ibalik nyo sa kanila ang lahat ng kalakasan na kanilang kailangan, ang pag-iingat, Lord, ang biyaya na nagmumula sa inyo, at idaloy nyo po yan, Lord, sa kanilang pamilya, Panginoon. Kaya salamat sa mga mommies, Lord, sa mga mother, sa mga ina, Panginoon, na nandito ngayong umaga, minsan pong muli, pagpalain nyo sila, Panginoon. Mahal po namin silang lahat, Lord God. Kaya ingatan nyo po sila, Lord God. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sige po, palakpakan natin si Lord. Salamat po mga mamshies, mommies, mother, inay, inang, ayan. At syempre po, bago po tayo magsimula din, meron po ba tayong first time? Ngayon lang po umattend.
sa Church of God sa Lawag? Pwede po bang itaas ang kamay? Yung ngayon lang po nakadalo? Kung wala po, it's okay. Wala po. Meron daw po yata dito sa dulo. Meron po ba? Baka nahihiya po. Anyway po, welcome po again sa Church of God sa Lawag. Tayo po ay handa na po bang makinig ng salita ng Diyos? Sino pong excited? Amen. Wala yatang excited. Lahat nga po ng hindi excited pumalakpak. Lahat po ng excited na makinig ng salita ng Diyos pumalakpak. Yan, praise God. At again, bago po tayo magkalimutan, sa lahat po pala ng may bag, maaari na po bang ibalik ngayon? No? At kung hindi pa po kayo nakakuha, at dun sa may mga bag, pwede nyo pong ibalik, sige po, last day, Tuesday. Para po sa mga wala pang bag, no? Para po ito sa medical mission, kung gusto nyo pong makibahagi, dahil bukod po sa medical mission, atin din po silang bibigyan po ng pack of goodies, no? Para ma-bless din po sila. Meron pa po tayo dyan sa labas, at kausapin nyo lang po yung mga ushers, no? Sa lahat po ng, again, kumuha, pakibalik po mamaya, or hanggang Tuesday, at sa mga kukuha, Tuesday po. Kasi po, i-repack pa po natin para pantay-pantay po ang laman. Amen? Kasi po, yung iba may spam, yung iba sardinas lang. So, lalagyan natin pareho. Joke lang. Pero kung may nagbigay ng spam, wow, praise God. No? Mga corned beef na malalaki. Praise the Lord. Ayan. Amen. Praise God. At ngayong umaga po, ako po ay nagpapasalamat sa privilege. No? This is just a privilege na pinagkaloob ng ating Panginoon na magamit pong muli upang magbahagi ng kanyang salita. At nawa ako ay maging mouthpiece lang, no? At ang pangalan po ng ating Panginoong Diyos ang siyang maitaas sa lugar na to, at siya po ay maluwalhati. At ang salita na maririnig po natin ay galing po sa Kanya. Amen? At sisimulan po natin ang mensahe ngayong umaga through this very, very short video, mga 30 minutes lang po ito. Sobrang traffic eh. Siyempre, iiwas Sir, ako. hindi po ganun, sir. Para sa bus lang po talaga yan. Sa mga emergency lang. Hindi rin, sir. Hindi rin, sir. Dapat may extension din kayo eh. Hindi. Ba't di nyo ba susurrender license ka? Hindi, surrender, sir. Ay, hindi pwede. Papasok na ako sa trabaho. After quite a bit of discussion, I thought the driver was about to hand over his license, but no, he still hasn't. Ganun lang siya kaikli, no? So, tungkol saan po ba yung video? Ito po ay tungkol dun sa mga motorista po, no? Mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan na pumapasok po sa bus lane, no? Sa EDSA. Kaya kung hindi po kayo familiar sa EDSA, meron po dyan tinatawag na bus lane 8. At ito po ay exclusive lang sa mga bus na pampasahero, no? Bawal po ang private po doon. Ang pinapayagan lang po doon bukod sa pampasahero ay yung mga emergency, no? Like ambulansya na may laman. Kaya po, ang ambulansya na walang laman at dumaan doon, hinuhuli rin po, no? Kaya ito pong mga motoristang ito, mga nagmumotor, ay sila po ay nakuna ng video, no? Yung iba po sa kanila, tumatakas pa, no? At pag sila po ay hinuli, nangangatwiran pa po, no? Sumasagot pa, no? Nagmamatigas pa po. Pero sa kabilang banda naman po ay talaga naman pong kitang-kita po, no? Na sila po ay lumabag, no? At nagkaroon po ng tinatawag na violation. Ngayon po, paano po ba natin i-relate po ito, no, sa ating usapan ngayong umaga, no, sa mensahe ng Panginoon? Alam niyo po, meron din po sa Bible ng grupo ng mga kalalakihan na nag-violate din po. Sila po ay nag-violate, meron po silang nilabag na kautusan. No, at yan po ang ating pag-uusapan. If you have your Bible with you, please open it in Daniel 3:16. Ayan. Sabi po sa Daniel 3:16, ito po ay patungkol kina Shadrach, Meshach, and Abednego. Shadrach, Meshach, and Abednego replied. Ito po ang kanilang tugon, no, kay Haring Nebuchadnezzar. O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po muli sa umagang ito. Napakagandang umaga, Lord, dahil we celebrate the Mother's Day, Lord. At pinagpala niyo po sila, Lord, kasi nandito rin po sila. At alam namin, Lord, na isa pa pong kagandahan ngayong umaga, Panginoon, kasi po, you have given us again the opportunity, Lord God, to listen to your word. Pribilehyo muli, Panginoon, na makinig ng inyong salita, Panginoon. Dahil sa ibang lugar po, pinagbabawal, bawal makinig ng inyong salita. Pero dito po, Lord, kami po ay very, very pleased, Lord God. Dahil po, Lord,
kami po ay malayang makikinig ng inyong salita. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na unang-una sa lahat, itong mga pusong ito, Lord, patawarin niyo, Lord, sa lahat ng pagkakasalang nagawa. No, Lord, sadyaman po o hindi, patawad, Panginoon. And we humble ourselves before you, Lord God. Na Lord, wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa aming buhay. And also, Lord, we open our hearts this morning. Pumasok po kayo, Panginoon. And we welcome your presence, Lord, to move freely in this place, Panginoon. We welcome the Holy Spirit, Lord God. Para sa ganun, Panginoon, sa aming pag-uwi, Lord God, meron po kaming baon-baon na joy, baon-baon na salita niyo, Panginoon. At hindi lang po namin ito babaunin bagkus isa sa pamuhay namin, Lord. Kaya tulungan niyo po kami, Lord God, as we listen to your word. Ito ay tumimo sa aming mga puso at ito po ay aming lakaran. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Sige po, palakpakan muna natin si Lord. And praise God. Kaya po, ngayong umaga po, atin po itong pamamagatang He is mighty to save. Ang ating pong Diyos, siya po ay mighty to save. Our God is mighty to save. Balikan po natin yung Daniel, no? 3:16. Shadrach, Meshach, and Abednego replied, O Nebuchadnezzar, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you. Ngayon po, ano po ba yung background ng story? Alam niyo po, no, kung babalikan po natin yung chapter 1, unang kabanata po ng Daniel, ito po ay patungkol sa kung saan po, nung naghahari po si Jehoiakim, King of Judah, sila po ay binesiege or sila po ay kinonquer ng Haring Nebuchadnezzar, no? Siya po ang hari ng Babylon. At kung babalikan po natin si Nebuchadnezzar, ito po ay isang matikas na hari po to, no? Ito po kumbaga walang patawad po to. So ito po yung nag-conquer po sa kanila at habang tumatakbo po yung mga araw, kinuha niya po or inutusan niya po ang kanyang officials na sa mga noble ng Israel, no, yung mga nabihag nila na mga noble ng Israel na sa mga royal family, ay piliin po yung mga young men without any physical defect. No? So mga kabataan na walang physical defect and also yung mga handsome. Yan. Tingnan niyo po yung katabi niyo kung handsome. Sabihin mo magtago ka. Baka madamay, no, sa ano. No, pinili po 'tong mga handsome, yung may mga matatalinong nakikita nilang may talino, yung madaling matuto, no, and qualified na sa tingin nilang qualified para po mag-serve sa kaharian ni Nebuchadnezzar, no? At yun nga po, napili po sina Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah, no? Sila po sina Shadrach, Meshach and Abednego. Kasi po isang araw po pinalitan po yung kanilang mga pangalan, no? Kaya po ang sabi dito, the chief official gave them new names. Si Daniel po tinawag po siya na Belteshazzar, si Hananiah, Shadrach, si Mishael, Meshach, and si Azariah is Abednego. No, so moving forward, habang pong si King Nebuchadnezzar po ay nakikipag-usap sa mga young men po na ito, na-discover niya po na talagang napakatalino po nila. In fact, ang sabi po sa Bible, parang 10 times silang mas matatalino sa lahat ng nandoon. No, kung kaya po, si Daniel naman din po na binigyan din po ng wisdom talaga ng ating Panginoon and understanding, siya po ay prinomote, no? Siya po ang naging pinahawakan po sa kanya ang kabuuan ng Babylon province. No? Siya po ay pinaupo sa, ang sabi po diyan, siya po ay naging ruler, no? At meron po siyang office doon, no? At dahil po siya ay nasa katungkulan at niluklok po ni Haring Nebuchadnezzar, pinakausap niya po na sina Shadrach, Meshach, and Abednego po ay maging administrator naman ng mga province, no? So yun po, no? So napakaganda po ng kanilang pwesto, na nadala po sila sa magandang pwesto ng service na binigay ng Haring Nebuchadnezzar. And in chapter 3 po, no, si Nebuchadnezzar po ay nagpagawa ngayon ng ribulto. Dito na po tayo papasok, no. Ang pinagawa niya pong ribulto ay sobrang laki, 90 feet po ang sabi, high and 9 feet wide, no, or 27 meters. Imagine, 27 meters kalaki po yung ribulto and 2.7 meters. At siya po ay nagbigay ng isang panukala or isang batas. Ang sabi po na sa kada tugtog ng musika, ng lyre, lahat ng flute, no, ng harp, pipe, and all kinds of music,
ang bawat isa po ay dapat na lumuhod at sumamba sa Diyos-Diyosan na kanyang pinagawa. No? So ito po ay isang batas. No? Kumbaga dun sa mga nahuli, bawal dumaan sa bus lane. Ito naman po ay isang batas din po na pag hindi daw po sumunod, hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, sila daw po ay itatapon sa blazing furnace. At isang araw po, meron pong astrologer na nagchuchu. No? Nagchuchu at nagmarisol. No? Nagmarisol po sa kanila. No? Tingnan nyo po yung katabi nyo kung siya po ay si Marisol. Alam nyo po, naisip ko lang kanina, no? Pag sinabi pong Marisol kasi, di ba, si Mare na taga-Sulsol. Di ba? Tama po ba? So mayroon pong astrologer daw na Marisol. Sinulsulan ng hari na itong mga Jews na to, hindi po to sumusunod sa iyong pinag-utos. Pero naisip ko lang kanina, pwede rin palang maging Kristiyano ang Marisol. No? Sa paanong pamamaraan? Ikaw, Mare, ay isang soul winner. Amen? Sige, palakpakan natin si Lord. Yan. Pwede rin pala tayo maging Marisol, no? Pero hindi taga-sulsol, kundi maging soul winner. Yan. Sideway lang po yun. So, dahil po merong sulsulero na astrologer, so, ang nangyari po ngayon, no, si Nebuchadnezzar po, no, nung nasulsulan po siya, galit na galit po siya kina Shadrach, Meshach, and Abednego. Kaya lang po kasi kilala niya na po itong mga batang ito, no? Itong mga young men na ito. Kaya po sinabi niya, totoo ba, Shadrach, Meshach, and Abednego, na hindi kayo lumuhod nung marinig nyo yung musika o yung mga tugtugin, yung mga, ginamit yung mga musical instrument? Sabi niya, ngayon ganito na lang, no? So, pinagbigyan niya pa eh. Pag narinig nyo ngayon ang musika, kayo ay luluhod at sasamba, very good, sabi niya. Diba? Ibig sabihin po, pag lumuhod sila, hindi sila itatapon sa blazing furnace, no? Sa nagliliyab na apoy. No? And ang sabi niya rin po, no, at sa mga kamay ko, walang Diyos na kung sino mang makaliligtas sa inyo. Yan. Kaya po binibigyan sila ng option. Luluhod ba kayo para kayo ay hindi itapon sa apoy o hindi kayo kakawala sa kamay ko? Diba? Kasi walang Diyos na magliligtas daw sa kanila. Alam niyo po, habang binabasa ko yung blazing furnace, ang bihira, ang furnace kasi isang aparato to na sobrang init na ginagamit po ito para tunawin ang isang bagay, even bakal. Kaya lang may karuktong pa siya na blazing. Ibig sabihin, talagang nagngangalit yung apoy. And at the same time, ginamit sa furnace. So, sa nalalaman din nating kwento, di ba, sa Bible, at sabi pa nga po doon, ginawa po itong 7 times hotter. Di ba po? Nung sila po ay itatapon na, at even po yung gwardiya daw po na naghatid sa kanila para itapon sila ay namatay din. So, ganyan po dinescribe yung blazing furnace. In other words po, talagang sila, Shadrach, Meshach, and Abednego ay lumabag sa batas ng Babylon. Tama? Kasi po hindi po nila sinunod yung kautusan, no? Kaya kapatid, tayo ba ay nakalabag na rin sa batas? No? Sino po dito ang lumabag na sa batas trapiko o anumang batas? Meron po ba? May mga nahuli na po ba dyan? Ano po ba ang reaction nyo? Hindi pa beating the red light, di ba? Minsan tayo pa po yung kitang-kita ng beating the red light tayo, di ba? Tayo pa po yung galit, no? Pero sina Shadrach, Meshach, and Abednego po, ito po yung kanilang sagot. Ito po yung tugon nila nung sinabi po ni King Nebuchadnezzar po yun. Kaya ang sabi po nila, sabi sa Daniel 3:16, Shadrach, Meshach, and Abednego replied, O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you. No? Yan po ang sinabi po nila. No, ibig sabihin po ba nito, surrender na sila at handa na sila mamatay kasi wala na silang magawa? Yun po ba yun? Talaga naman po kaming hindi namin sinunod ang kautosan nyo, wala na po kaming masasabi. Yun pa po ba yun? Na tinanggap na lang po? Ako po'y naniniwala na habang sinasabi po nila yan, sila po ay naniniwala na there is a mighty God that will save them. Amen? Kasi po, itong mga batang to, talagang pagbabasahin po natin, matatalino, for sure, naiintindihan nila kung ano nangyari sa Israel, kung paano ang Diyos ay kumilos sa kanilang bansa. No, but on the other hand, kahit sila po ay nakubkob ng Babylonia,
still nailagay po sila sa ganitong sitwasyon. Still po ang sabi nila, we do not need to defend ourselves. Why? Kasi po sila ay naniniwala that there is a mighty God that will save them. Kaya ito po ang pag-uusapan natin, anong dapat nating tandaan ngayong umaga. What are the things to ponder? Dadalhin po natin to sa acrostic na sober. No? Pag sinabi bang sober, ano po ba ang sober? Ito po ay matino, no? Ito po ay temperate, ito po ay steady, no? At ang sabi nga po sa ano din, pag binasa mo yung soberness, ito daw po ay ang mga taong hindi nakainom, no? Pag sober, hindi po sila yung nakainom. At sinabi pa doon ng isang ano na nidampi daw po ng alak, hindi nila ginawa. Yun daw po ay sober-minded, no? Ibig sabihin pag sinabing sober, nasa kataniuan ka kasi pag lasing minsan, 'di ba, nagwawala, ganoon, wala sa ano. But sober, dadalhin po natin sa salitang sober para mas madali nating maalala, no? Ano po yung unang point natin dito? Ano po yung una dapat nating tandaan? Ang sabi po, no, that submission to God's will. Ito po ay isang dapat natin tandaan. Yung submission daw natin sa will ng ating Panginoon should be no matter what. Kahit ano daw pong sitwasyon ng ating buhay, ngayon, we need to submit to the will of the Lord. Amen? Bakit po kailangan nating mag-submit? Alam niyo po, itong passage na to na God's will, ito po ay passage sa salita po ng Diyos na it serves as a witness to the awesome power of God. No? Pag sinasabi po kasing God's will, bakit siya kinoconnect sa awesome power ng Lord? Kasi po ang Israel, for example, God's will po yun sa kanila. No? At yung God's will na yun na sila ay napunta sa Egypt, ipinakita ng Lord kung gaano po siya makapangyarihan. Paano niya po inihango ang Israel sa Egypt. Ang nangyari po kay Joseph, it is God's will as well. Bagamat siya ay pinagkaisahan ng kapatid niya, tinapon sa balon, isang araw po siya po ay iniangat ng Lord. And that is God's will. At ang God's will po, it served as a witness to the awesome power of God. Kaya po kung tayo po ay nakaranas ng mga kabutihan ng Diyos, ito po ay witness. No? Na ang Diyos po natin ay powerful. Na ang Diyos po natin ay hindi po limited. No? And then, secondly, it empowers us to live more courageously and confident for Jesus. Pag tayo po, inuuna natin ang God's will or ina-acknowledge natin ang Panginoon, it means then po sa ating mga buhay na we are confident na ang ating Panginoong Jesus ay nandiyan kasama natin. Amen? At ang Diyos natin, ang ating Panginoon ay kaya po tayong iligtas. Ngayon po, kung hindi po tayo magsasubmit sa God's will, para naman natin ding sinasabi dyan na wala tayong tiwala sa ating Panginoong Jesus. Amen? Next po, ang sabi din po dyan, itong God's will na ito po ay nagsasabi din na tayo po ay to stay faithful and strong whether we are in plenty, no? Or in the midst of chaotic and dangerous circumstances. Kaya po sina Shadrach, Meshach, and Abednego, kahit nandun na po sila sa plenty, no? Naiangat po sila sa, kumbaga pinag-aral to mga to, naging scholar eh. Pinakain to ng masasarap. Hinahainan ng masasarap, no? Still, bagamat sila ay nasakop nga po, at though sila po ay nandun sa magandang sitwasyon na yan, ito po ay tinitingnan nila na God's will pa rin po, no? At mamaya po mas maintindihan po natin yan, no? Habang tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya po dito po sa Daniel 1:1, dito po natin mas maintindihan. In the 3rd year of reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. No, sinako po ni Nebuchadnezzar. Kaya po kapatid, kung tayo po ngayon kaya ay sasakupin din ng isang bansa, alam niyo na yun kung sino nang bubuli sa atin. Ano kayang reaksyon natin? Ano kayang magiging reaksyon natin kung tayo din po ay nasakop? Diba? Pero po itong mga batang po ito, itong mga youth na ito, itong mga young men na ito, no? At bagamat sila po ay nasakop, they maintain their soberness. Naging kalmado po sila, no? Hindi po sila nakipaglaban kasi alam nila na ang Diyos po ay may plano. Ang Diyos po ang siyang may akda ng mga bagay na yon. Ganun po sila kung paano po sila humawak sa salita ng Diyos. Patuloy po nilang hinawakan at sila po ay nagtiwala
sa will ng ating Panginoon. Hindi po sila nakipagbaka. Di ba? Hindi po sila nakipagpatayan. No? Secondly po, ang sabi po diyan, ito po yung Ephesians, no? Reminder lang po sa atin ng Ephesians 5:17. Kung babasahin po natin, ang sabi diyan, therefore do not be what? Foolish, no? But understand what the Lord's will is. Kapatid, pag tayo pala binibigay natin sa Lord, no? Ipinapanalangin natin sa Lord yung mga plano natin sa buhay, no? Iniintindi natin kung ano yung will niya, hindi po tayo tatawaging mangmang. No? Ano po ba ang plano natin ngayon, kapatid? Ano po ba ang dala-dala nating plano ngayon? May plano pa ba tayong mag-abroad? May plano po ba tayong lumipat ng iba pang trabaho? May plano pa po ba tayong mas kumita ng maraming pera? Or may plano pa po ba tayo na lumipad sa ibang bansa? Ano po yung plano nyo? Ito po ba ay sinangguni natin sa Panginoon? Ipinagdasal po ba natin ito? No? Kasi po ang God's will po, ito po ay mga bagay na kung saan po makakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. Kaya po yung plano po ba natin connected sa plano ng Diyos sa atin? Kung hindi po, pag-aralan po natin, ang sabi diyan, let us understand what the Lord's will is for us. Dahil kung hindi po, tatawagin po tayong mangmang, foolish. Ang Bible po ang nagsasabi. Therefore, kapatid, whatever our plans is, isangguni po natin sa Panginoon. Moving forward po, Daniel 1:11-12, ito po ang sabi diyan. In their situation, ang sabi diyan, Daniel then said to the guard whom the chief of official had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, please test your servant for 10 days. Give us nothing but vegetable to eat and water to drink. Ano po ba to? Kasi po nung sila nga po ay napili na, pinakain po sila ng masasarap. Pagkain ng Babylonians. Ibig sabihin po, naghahain ng karne, and even po, meron po palaging alak. At alam po nila, once they take that alak, they defile the Lord. Kaya po si Daniel, since siya naman po ay may karunungan, sinabi niya po, sige po, ganito na lang. Pwede po bang, ayaw kasi naming ma-defile po ang kautusan, no? Ayaw naming lumabag po. Pwede po bang pakainin nyo na lang po kami ng vegetables at tubig? At balikan nyo po kami in 10 days. Kasi po ayaw po nung gwardya eh. Sabi niya, hindi, magmumukha naman kayong payat. Kawawa kayo, anong sasabihin sa amin? Pinabayaan namin kayo. Kaya sabi ni Daniel, balikan nyo po kami in 10 days para makita nyo po. So, in despite po na sila po ay bihag, still, sumusunod po pa rin sila sa kautusan ng Diyos. Pwede naman kainin na nila yung masasarap, di ba? Pero pinili pa rin nila kung ano ang tama. No, kaya po isang araw bumalik po yung yung bantay pambihira, glowing skin, di ba? Sabi nga, kumain ka ng kamatis, gaganda ang iyong butis. Kumain sila, naging glow. Bira pambihira. Ang daw, ang sabi ng Bible, nag-glow yung kanilang skin at still matitipuno pa rin sila. So pinayagan po sila, no. So moving forward, no, kaya po, yung submission natin sa Lord, God's will, no matter what situation we are in our lives, i-consider po natin ang Panginoon sa ating mga plano. Next point po natin, what is ang sinasabi po dyan, in our obedience to God, it will cost you something. Amen? Sa obedience po natin, will cost you something. Kaya po ito sina Shadrach, Meshach, and Abednego, meron po talagang something, no, sa kanilang pagsunod, which cost them. At sa atin po, no, sa pangkasulukuyan, what will it entails, no, when we are being obedience to the Lord? Sa palagay niyo po, ano po ba? No, di ba po, pag tayo po ay sumusunod sa Diyos, it will entail time. Tama po ba? Pag tayo po ay sumusunod sa Diyos, kaya nga po ang ating mga worker, 6:00 pa lang, nandito na sa church. Anong oras po kayo gumigising? 4 o'clock? Sa mababagal kumilos, 2 hours. Sa mga mababilis kumilos, 5:30. At 6 o'clock, kailangan nandito ka na. Kailangan mo ng time spent when you serve the Lord. Sa Robinson po, 5:45 a.m. call time para po kami ay makapag-Bible study. So anong oras gigising? Di ba po? At kahapon, meron pong ginanap na meeting. Maglalaba ka ba o pupunta sa meeting? Lord, pupunta ako sa meeting.
Yun po yung time na sinasabi natin, when we are obedient to the Lord, we set aside ang mga bagay-bagay, uunahin natin si Lord. Amen? Kaya po, it will entail time, it will entail what? Strength. No? Bagamat gusto mo nang magpahinga, pero kasi obedient ka kay Lord, gusto mong mag-serve kay Lord, yung kalakasan na meron kang kaperanggot, ibibigay mo pa sa Lord kasi you want to obey God. Kaya kahit po mainit, merong martial. Kasi that's the heart to obey. No? Kaya po kahit mainit, 37, 36 po sa labas, meron pong nagpipreach, meron pong nagsishare ng salita ng Diyos. Why? They are obedient to share the gospel. Ano pong nawala sa kanila? Time and strength. Ano pa po ang pwedeng mawala sa atin? Finances. Sarili nating bulsa po ang ginagamit natin when we obey the Lord. Amen? At sa maliit po na bagay na yon, we are being blessed. Binibless po natin ang ating mga kapatid. No? For example, we have C2S in Nia Road. No? Marami mga kabataan. Tatawagin mong mag-aral ng salita ng Diyos. Tatawagin mo yung mga nanay na hali kayo. Makinig tayo ng salita ng Diyos. Pero syempre kailangan din nating bumunot para may merienda naman po. Finances. Pero sa maliit po na bagay na yun, you touch the heart of somebody. Through God's grace, no? Biyaya po yan ng Panginoon. That's why we share. At ang minsan pa po, ano pang huli, minsan po, buhay po ang kapalit when we obey the Lord. Amen? At yan po, moving forward, paano po natin nasabi yon? In Daniel 3:14-15, ang sabi po dyan, and Nebuchadnezzar said to them, is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the image of God I have set up? Sa tanong po yan ng hari, alam nyo na po kung saan pupunta. Dahil po merong kaparusahan. Habang kausap mo po yan, moving forward, again po, in verse 14 and 15, ang sabi po dyan, now when you hear the sound of the horn, flute, satire, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, if you are ready to fall down and worship the image I made, sabi ni King Nebuchadnezzar, very good. Sabi niya, kung handa na kayong lumuhod, very good yan. Why? Kasi po, but if you do not worship it, you will be thrown immediately into a blazing furnace. Then what God will be able to rescue you from my hand? Ito po ay hindi po ito bantalang. Why po? Kasi po literally po they have been thrown into the fiery furnace for choosing not to compromise. See? Obedience to the Lord is not to compromise things para siya po ay baliwalain natin ang ating Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, nag-compromise ka na ba? Sabihin niyo po. O baka may bala ka pang mag-compromise pa lang. Kapatid, kung balak mo palang mag-compromise, wag na po. Because obedience to the Lord is, mayroon siyang mas magandang plano na nakalaan para sa atin. Kaya po itong fiery furnace po na ito po yung modern ha, hindi po sila dyan nilaglag. But to make ang fiery furnace, kahit po bakal ilalagay dyan, tutunawin niya po. And kahit po sa panahon ni Nebuchadnezzar, meron pong ganun, malaking pugon. And 7 times nga daw po yung pinainitan para lang kina Shadrach, Meshach, and Abednego. At nung nilaglag po sila ron, ang naglaglag sa kanila na sundalo, no, the guard, ay sa sobrang init, namatay din po. No? Kaya po in Isaiah, nire-remind po tayo sa Isaiah, no? What is the truth in obedience? Ano ba ang katotohanan sa obedience? Ang sabi po sa Isaiah 1:19-20, if you are willing and obedient, tingnan po natin, no? You will eat the good things of the land. Pag tayo daw po ay susunod sa ating Panginoon at willing po tayo, mararanasan daw po natin na to eat good things in the land. But if you resist and rebel, sabi ng Panginoon, you will be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. Si Lord ang nagsabi niyan. Kaya lang po maku-question natin paano po yung mga disciples, paano po yung mga tagasunod na namatay po, na pinatay when they are obedience to the Lord? Hindi po nila dinanas po yan.
Di ba? Mayroon pong mga ganun sa Bible, may mga tao po sa Bible, they serve the Lord, pero on the other hand, hindi po nila dinanas yan. Remember po the widow na naglagay po ng 2 barya? Hanggang dun lang po yun. Wala na pong ibang kwento. Pero ano po ang sabi ni Lord? Nung inobey niya yon, ang sabi niya, yang widow na yan ang siyang nagbigay ng mas malaki pa compare dun sa iba. So ibig sabihin, alam na natin, kaya na nating i-conclude na bagamat maliit ang binigay niya, pero dahil obedient siya, isang araw, that widow will eat the good things of the land. Kaya po para sa mga namatay, hindi man nila naranasan ang karangyaan dito sa pagsunod nila sa Diyos, pero po tayo po ay naniniwala na sa kabilang buhay, no? Ito po ang pinaka-importante, no, sa ating mga Kristiyano, nasa kabilang buhay po, aanihin po nila ito that they will eat the good things of the land. Saan po? Sa langit. Amen? Yun po ang importante sa atin, kasi po ang mga bagay sa mundong ito, these are temporary things. Again po, hindi po masama ang mga bagay. It is a blessing to the Lord. But what the Lord, ang gusto po sa ating buhay is for eternity. Kaya po we need to obey the Lord. Kasi po sa pag-obey po natin, meron pong nakalaan, no? Nakalaan. Again po, ang ating pong kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Diyos, pagtanggap natin, at tayo po ay may binago ng buhay, binago ng puso, kaya po tayo ay mag-uobey sa ating Panginoon. At yun po ang gusto ng ating Panginoon, no? Kaya po ang ano po diyan, sina Shadrach, Meshach and Abednego, no, nung sila po ay tinugon ng Diyos, no, dahil po sila ay hindi nag-compromise. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-compromise. Ayaw nyo, gusto nyo mag-compromise? Sabihin mo, huwag kang mag-compromise, kasi meron nakalaan ng Diyos para sa atin. And ito po yung magiging third point natin. Sa ating pagsunod sa Panginoon, kahit na mahirap, basta gagawin mo yung tama, no? You will not compromise. Hindi ka gagawa ng shortcut na labag naman sa Diyos. It will bring God's divine protection for you. Ito po ang nakasulat, no? Kaya po, Daniel 3:17-18, then jump po tayo ng 25. Sabi diyan, if we are thrown into the blazing furnace, sabi niya Shadrach, Meshach and Abednego, the God we serve is able to deliver us from it. No? Tingnan niyo po kanina, kahit hindi po sila, at ang sabi diyan, and He will deliver us from your majesty's hand. No? Sinabi na pa, sa kamay niyo, hari. Ginagalang pa rin nila, no? But even if He does not, yan po, ito po yung isa pang capturing line. We want you to know, Your Majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Amen? Kapatid, tayo ba pag tayo ay nag-serve sa Lord kasi gusto lang natin ng kapalit? No? Or nagsaserve tayo kay Lord, Lord, pagpalain mo man ako, gaya ng sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, pagpalain mo man ako, Lord, o hindi, ako'y susunod sa iyo. Yun po ba ang puso din natin ngayon? Do we seek the giver and not the gift? Do we seek God or the blessing na ibibigay niya? Ano po doon? Kayo po ang nakakaalam kung ano po ang nasa puso nyo. But sana po, when we obey God, when we serve God, we have that same heart ni Shadrach, Meshach, and Abednego, na kahit man walang kapalit, sasamba pa rin ako sa iyo, Panginoon. Amen? Kaya po in verse 25, ano po ang sabi dyan? Ito na po yung divine protection. Ang sabi po ni Nebuchadnezzar, ni Haring Nebuchadnezzar, he said, look, I see 4 men walking around in the fire. Kasi 3 lang po dapat sila eh. Pero naging 4 na. Unbound and unharmed. And the 4th looks like a son of God's. Diba? Yung isa daw na pang-4, mukhang anak ng mga Diyos. At sino po ba yun? Sino po ang kasama nila? Of course, it is our Lord. Sinamahan po sila. Sinamahan po sila. And God saved them. Bakit po? Kasi po, nagtiwala eh. No? Pwede naman kasi nilang, sige, luluhod na lang kami sa Diyos-Diyosan. Pero nagtiwala sa Panginoon, kaya maligtas, kaya hindi.
sinamahan po sila ng Panginoon. At bakit po nangyayari to sa buhay natin, no? Na minsan tayo'y dadalhin ng Diyos sa mga bagay-bagay na sa tingin mo, Lord, pahirap ba to sa amin? Anak mo kami, nagtiwala naman kami sa iyo, Lord. Pahirap po ba to? Na bagamat kami ay nag-u-obey naman, Lord, dumadaan pa rin kami. No? Kaya lang po kasi, kaya po tayo dumadaan doon kasi po, meron pong layunin, meron pong magandang plano, meron pong God's will sa ating buhay. No? At ito po ang ating pang-apat na point po. No? Ano na po ba yung E? Dumaan tayo sa pagsubok, pero tuloy pa rin ang laban. Obedience to the Lord. No? At pinakita ng Diyos kung kaano siya kapangyarihan. At ano po ang bunga nun? Pag tayo po, nakita po sa atin yung mga bagay na yun, yung mga miracles na yun, it will enable others to believe in God. Amen? Pag nakita po ng kapitbahay mo na pambihira to, dati po itong babaero, sugalero, sabungero, laklakero, lahat na ng carry mo. Nagbago. Nagbago dahil sa Panginoon. Ano kayang nakain nito? Ano kayang meron doon sa amen na yun? Ano kayang meron doon sa alive na yun? Di ba na-amaze siya? Kasi binago yung buhay. Merong pagbabago na dating ganito, biglang binago ng Diyos. At nakikita po yun, na maaring ikaw ay nasa bingit na ng kamatayan, pero dahil may miracles na nanggagaling sa Lord, ikaw ay iniligtas ng Panginoon at sasabihin mo ng kapitbahay mo, ang bihira, alam ko mamamatay na yan, stage 4. Di ba may mga ganun? Bakit nangyayari? Kasi po, it will enable others to believe in our Lord, in our God. Kaya po in Daniel 3:28, ito po ang sabi, Then Nebuchadnezzar said, ang bihira, Praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Ito yung hari na hindi naniniwala sa Diyos. Ito yung hari na punong-puno ng Diyos-Diyosan. Even yung sarili niya, pinagawa niya ng ribulto Pero isang araw po, ang sabi niya, Praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who was sent his angel, no? Angel. Pambihira, sinin. Kaya pala naging 4. The presence of the Lord was there and rescued his servants. They have been rescued. They trusted in him and defied the king's command. No, hindi nila sinunod yung command ko. No, hindi nila sinunod ang command ko and sila ay handang mamatay. No? They are willing to give up their lives rather than serve or worship any God except their own God. So kaya po pag merong miracles na nangyayari sa buhay natin, merong pong tagumpay na nangyayari sa buhay natin, yan po ay para sa ating Panginoon. Yan po ay may layunin ng ating Panginoon. Dumadaan man tayo sa pagsubok. Kaya kapatid, sa pagsubok po, tayo ay kakapit lamang sa Panginoon. Hindi po tayo mawawalan ng pag-asa. And lastly po, para po mabuo na po natin yung sober. No, ano po ang sabi diyan? Pag the moment na po na nangyari po yung miracles sa ating buhay, we experience the power of the Lord, it changes somebody's heart from stone into flesh. No, matigas na puso, nababago pa ng Diyos. Then, it will resound God's glory. Muli pong dumadagungdong yung pangalan ng ating Panginoon. It brings glory to our Lord. Muli pong mag-iingay ang salita ng Diyos. Bakit po? Kasi tayo po na mga Kristiyano, tayo po ay tameme. Alam niyo po ba? Alam niyo po ba na tayo po ay tameme? Pagdating po sa salvation. Diba? Hindi po kasi lahat nag-share ng salita ng Diyos Pagka pinag-uusapan na po ang mga bagay-bagay na ganyan, tumatameme na po tayo. Kaya po minsan gagawa ang Diyos ng isang bagay sa buhay mo para isang araw magmamalaki ka. Pagmamalaki mo yung pangalan ng ating Panginoon. Dadalhin ka niya sa gantong bagay para isang araw, ililigtas ka niya, makikita ng ibang tao, maniniwala sila, wow, praise God, meron palang Diyos na buhay. Nakakala ko walang Diyos to kasi tahimik tayo, di ba? Akala hindi tayo Kristiyano. Pero sana po ang Kristiyano nag-iingay. Kung ang mundo ay nag-iingay, kung ano nung pinatutugtog, dapat tayo rin po nag-iingay, ibinabahagi ang salita ng Diyos.
Kaya po in Daniel 3:29, bilisan po natin at may pasurpresa pa. Hindi na surprise, sinabi na. Daniel 3:29 ang sabi po dyan, therefore I decree that the people of any nation or language who say anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, ang sabi dyan, be cut into pieces, in their houses be turned into piles of rubble. For no other God can save in this way. Diba po? Sa lahat po ng tagumpay, sa lahat ng ating nararanasan sa kamay ng Diyos, isa lang po ang layunin niyan para po maiangat ang pangalan ng ating Panginoon. Amen? Kaya kung tayo po ay nakakaranas niyan, bigyan po natin ng papuri ang Panginoon. Balikan po natin, no? Ano po ba yung dapat natin tandaan? Na pag tayo po ay nag-submit sa will ni Lord, kahit ano pa man po ang sitwasyon natin, we need to submit to the will of the Lord. Tayo po ay maging obedience. Bagamat ito may cost sa atin, no? Natatanggalan tayo ng konti lang naman yan. Dahil po ang ginawa ng Diyos sa atin, sobra-sobra. Buhay po ng sarili niyang anak yung inialay niya. At tayo naman po, with that small amount, with that small time, with that small finance, with that small strength na ibabahagi mo rin sa kapwa mo, it will be a big blessing din sa kanila. Why? Kasi they will know God. Na dating ikaw din ay ganun eh. It brings God's divine protection to you. It enables others to believe in God. Resounds God's glory. To summarize po, magtatapos na po tayo. Ito po ang nangyari kina Shadrach, Meshach, and Abednego while they were in Babylon. No? Naging captive po sila. No? They disobey yung kautusan na alam nilang mali. We will not worship any idol. Kaya po sila itinapon sa fiery furnace. But ang Lord po is mighty to save. Pinadala niya po yung kanyang anghel. At sa kabilang banda po, sa pangapangyaring yun, pambira, ang matigas na haring Nebuchadnezzar lumuhod at sinabi, nagpuri sa Panginoon. Praise God. Sige, palakpakan natin si Lord. Kapatid, kung ito po ay nangyari noon kina Shadrach, Meshach, and Abednego, tayo po ay naniniwala na sa mga panahong ito dahil ang ating Diyos ay noon, ngayon, and forever is the same. Pwede rin po tayo sa sarili natin na maligtas. Alam nyo po, hindi pa po nilalabas to sa media, SOCMED. No? Kami po na nagkaroon po ng National Men's, extend lang po tayo ng konti, no? National Men's nung Wednesday, Thursday, Friday, yung mga taga Mindanao, Bisaya, Luzon, meron po tayong Leaders Summit. No? Ito po ba ay mabuti? Amen, mabuti po yan. Yan po ay kalooban ng Diyos na ang mga kalalakihan, mga katatayan, maka-attend po dyan. No, but on the other hand, nung kami po ay umuwi na, mabilis ang aming takbo, siguro, wag ko na sabihin, mabilis po, nasa dulo po ako eh. Naalala ko lang yung tumaob na tumaob ba na van? Dalawa patay, di ba? Dalawa po yun, ang bilis pumutok yung gulong pack, tumambling, nagpaikot-ikot, patay yung matanda tsaka isang bata. Sabi ko, pag pumutok kaya yung gulong nito, ganun din mangyayari. Sabi ko, kahit pumutok to sa loob-loob ko, andyan naman si Lord. Amen? Meron tayong pinangahawakan eh. Pero pambihira. No, paglagpas namin, ang bilis no? Pero tiyempong-tiyempo sa toll, syempre babagal ka sa toll. Then, aarangkada ka ulit. Habang umaarangkada, pambihira. Akala ko rumble strip. Kuya Edwin, gulong na natin. Gulong na po natin, no? Pumutok. Alam ko na pumutok. Pero hindi po ako, without any na disgrasya, hindi pumasok sa isipan ko po. Pero bakit pinahintulutan ni Lord? Galing naman kami sa Leader Summit. Bakit pumutok yung gulong? Kasi po, gusto niya ipakita na God is in control. Amen? At ang kagandahan, Kuya Edwin, magaling na driver, kontrolado, itinabi, dahan-dahan. And praise God, pambira. Ilang segundo lang, kasunod pala namin yung mga patrol. Nag-assista, traffic, ganun-ganon. Nilagay yung kanilang patrol, naglagay ng mga cones.
assistance. So, kampante na kami kasi ang lalaking truck dumadaan eh. Di ba? Pero ito pa po ang pinaka-espesyal na nangyari. Kaya pala nangyari para isang araw sa buhay nila, mapanalangin sila. Praise God. Sabi namin, Sir, masyado mainit pero salamat sa pag-assista nyo. Pwede bang ipag-pray namin kayo? Wow! Pinag-pray po natin sila. And praise God po, no, sa maikling panahon pong yun, nakita po natin at na-share po natin yung pag-ibig ng Diyos. No? Pinag-pray po natin sila. We speak blessing to them. And nakita ko po na they are happy. No? Na masaya po sila kasi baka sa tanambuhay nila walang nagdasal sa kanila. But praise God. And I believe si Lord na ang bahalang mag-touch sa puso nila. Amen? Si Lord na ang bahalang mag-touch sa puso nila. At ano po ang ibig nating sabihin? Bakit po nangyayari ang mga bagay na ito? Bakit tayo dumaranas? But on the other hand, despite of all of these things, our God is mighty to save. Amen? Palakpakan natin si Lord. At ngayon kapatid, tayo po ay tumayo. Kapatid, ang ating Diyos ay makapangyarihan. So kung ano man po ang ating daladala ngayon, hindi ko po alam. Surrender natin sa Lord. Taas lang po ang kamay. No, ano man yang baon-baon natin, tayo ay manalangin. Panginoong Jesus, salamat sa oras na to na ipinagdaloob niyo sa amin upang muling makinig ng inyong salita. Lord, pinaalala niyo lang po kung gaano po kayo makapangyarihan na wala pong imposible sa inyo. Lord, ito po ang kamay ng inyong mga anak ngayong umaga, Lord, nakataas. Nagsasabi, Lord, na hindi po namin kaya kung wala po kayo sa aming buhay. Kaya, Lord, ang dala-dala namin ngayon ay amin pong ilalatag sa inyong mga paanan. Kayo po ang malayang kumilos, Panginoon. Abutin niyo po kami, Lord God, ng inyong grasya, Lord God, ng inyong mapagpalang kamay, Lord. Kaya kung ano man po ang need ng bawat isa, Lord, let it come to pass, Panginoon. Maganap sa kanilang buhay, Lord. Through your grace, our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya salamat po, O Diyos, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, isang mabilisan, tama. Okay, kung meron po tayong dalang baon ngayon ng ating kaloob, no? Diretso na po tayo, wala na po munang awitan. Sapagkat this is a special day din po sa ating mga kadanayan. Sige po, ilabas po natin ang tithes and offering po natin. Tayo po ay mag-closing na, tuloy-tuloy na po tayo. Lord God, once again, thank you so much for this wonderful day, Lord, that you have given us, Lord. And part of our worship, Lord God, is through this tithes and offering, Lord. The tithes, Lord, na ibabalik namin sa inyo, Lord God. At kalaki po ng aming tithes, Lord, is our offering, Panginoon. With joy in our hearts, Lord, walang pag-iimbot, ito po ay malugod at masaya naming ibabalik, ipagkakaloob, Lord God, sa iglesyang ito, Panginoon, sa inyong gawain. Nawa, Lord, magamit ito, Lord God, mightily and accordingly. And of course, Lord, matustusan din po nito ang pangangailangan ng inyong iglesia. And Lord, i-bless nyo po ang lahat ng nagkaloob, maging sa mga wala pang capacity, Panginoon, bigyan nyo sila ng hanap buhay, source of income. Pagpalain nyo ang bawat isa, Lord, and extend nyo yung blessing na yan, Lord, down to their loved ones, Panginoon. At Lord, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, ingatan nyo nga po, Lord God, ang relasyon ng mag-asawa, Panginoon. Huwag nyo pong hayaan na masira ito ng anumang mga bagay. Relasyon ng magulang sa anak, ingatan nyo rin po. Cover us with your precious blood, Lord God. And wherever we go, whatever we do, Lord, nawa kami ay maging pagpapala sa aming kapwa. At higit sa lahat, Lord God, kami po ay maging kaluguran sa inyong harapan. Kaya salamat, O Diyos. Minsan pong muli, ingatan nyo kami itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, ating itaas ang ating kamay. No? Church of God sa Lawag, as we depart from this place, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody shout, Amen! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Lahat po mother, pwede po kayong pumunta sa conference room. Matakbo, mahapo, nalakad, di mapapago. Naghihintay ng may tagumpay, at ang pag-asa ko'y nasa iyo. Tatakbo, di mahapo,
bagyo na